Ayos din naman eh. O, nabubuo na unti-unti. Ayos din. Grabe, ang kalat. So, ayan si Stalker ngayon. Tinanggal ko muna yung shock niya. Ayan, wala yung shock niya. Kasi nilagay ko muna dito. And ginawan ko ng paraan para mapagkasya. Ayan ang kinalabasan. Tapos, ito yung kanyang by 18 na rim. Tapos, yun, mags muna ang isinalpak ko kay Stalker. Para mas bagay pa nga itong mags eh. Pero wala pa, hindi pa. Lalagyan pa natin yan ng ehe na para sa kanya. Siyempre, i-align pa rin natin. Hindi naman natin pwedeng pabayaan yan na yan na yun. Tapos, kukunin ko yung kanyang front shock and dito ko ilalagay. Yan. So, naisalpak na natin itong makina. Ayan, yung mga tornilyo na kapos pa. Yung tornilyo na yan is bibilhan pa natin. Hindi pa yan tapos. Mga wala pang na to. Tapos tingnan natin yung tindig niya. Babaan ko na ng konti. Yan ang tindig niya. Naka center stand pa yan ha. Ibig sabihin kailangan mas mababa pa yan dyan. Kita niyo naman. Diba? So, ang upuan niyan is magiging carbon fiber lang. Walang kutsyon. Carbon fiber lang. As low as possible, dapat ganun siya kababa. Para yung puwetan ng rider is nakatago. Bababa yung mismong rider, didikit siya dito. Tapos, para mapagkasya natin yung shifter niya is, instead na nandito lang sa parting ito, nandito sa parting ito natin. Mahaba, tapos bababa na konti. Yan. Mataas na yan ha. Kasi nakalifter yan. Ayun o. Nakalifter. So, ang gagawin natin dyan is bubuin lang natin. Hindi naman natin kailangang pakaanuhin yan. Bubuin lang natin muna. Tapos yung mga pangit na tornilyo, papalitan natin ng mga ganda. Ayan, katulad yan o. Ito. Papalitan natin yan. Kahit at least stainless ang pinakamababa. Para hindi nangangalawang. Yung Stalker naman, ayan o, parang big bike ang dating. Kasi mataas ang gulong sa likod. Pero hindi yan. Nakabagsak lang yan kasi wala tayong monoshock. Ito, huwag niyo itong pansinin. Ito ay ano yan? Swing arm na king drag. Gagamitin naman natin ito dun sa ating 2-stroke. Okay, so yan mga kaibigan ay ang ating NS250R. Ang NS250R ay yung motor bago mag NSR. So yan ay V-twin ang makina. Isang papaganon ang head at isang papaganon yung kabila. Yung block niya. Isang papaganon, isang papaganon. So meaning naghihigitan ng kanyang connecting rod. Isang papaganon at saka isang hihigit papaganon. Tutulak siya pababa, tutulak siya paalis. Yan. Yun yung concept nito. Kaya pag hindi gumagana yung isang block, aandar pa rin siya. Yan. Ito yung predecessor ng NSR 250. Patayin muna natin. Kasi yung 2-stroke natin gagawin nating pantra. Yan yung ating plano before. Ilalagay natin yan sa batalya ng kahit X4 o basta yung ganong sa pan-tricycle o kaya ay pang RS100. Yung RS100 na itsura, pameke lang talaga. Pang-scam lang talaga. Ito muna, itatayo natin ito. Pag naitayo na natin, magtatagal lang tayo dyan sa sa carbon fiber na fairings niyan. Tapos dito, tingnan natin kung tingnan natin kung ano ang aabutin. Pero ang gagawin natin dyan, pagpaparehasin natin halos. Ganun din ang kulay ng kanyang chassis.
Tapos, nag-iisip ako kung ano ang magandang ipangalan dito. Naiisip ko is Carbon. So, kung may suggestion kayo, so comment down below na lang kung ano ang magandang ipangalan sa kanya. So, carbon siya kasi ipo-pure carbon fiber natin siya. Buong fairings, pure carbon, hindi skin ha. Buong carbon fiber yan. Upuan, carbon fiber din. Dito sa tabi, carbon fiber. Yung pinakabatok niya, carbon fiber hanggang headlight. Pure carbon fiber. Kahit ito, carbon lodi. Ayan o. Carbon yan. So sa tingin ko, magpapahinga muna ako at nakakapagod na, bukas na ulit. So, I think hanggang dito na lang muna yung video natin for today. And, so itutuloy ko yung pagbibuild niyan, siguro sa Bulacan na. Hindi. Tatapusin ko rin yan, pero ilalagay ko yun. Ilalagay ko yun yung, ano niya, front shock. Kasi ito may T-post pa dito eh. Yung T-post natin na MTB. Ayan. T-post na alloy rin. Ang binili natin ay MTV. Diba? Ayun oh, ang kanyang side stand. Side stand niya is pure carbon fiber din. Forge carbon fiber. Ayan. Ang carbon fiber, isipin nyo ha, ang alloy siguro siya ay 1/3 ng bigat ng bakal. Pero ang carbon fiber, siguro 1/3 ng bigat ng alloy. Diba? Ayos, diba? Kaso, hindi natin pwedeng gawing pure carbon fiber lahat. Kailangan natin gawa ng paraan yan na yung mga pwedeng alloy, tapos yung pwedeng carbon fiber. Yun lang. Diba? Okay, so again, I think hanggang dito na lang muna ulit yung vlog natin. And hindi naman natin kailangan madaliin. Ang pinoproblema natin ay mga tornilyo. Kita nyo ba yan? Mga tornilyo natin nagkalat. Naghahanap ako ng tornilyo na dapat natin gamitin. Yan oh, ang dami. Oh, dami mga parts niyan. Diba? Nagkalat. Ay. So again, any suggestions para sa magiging pangalan niya? Gusto ko itong pangalanan na maganda-ganda. And ito yung magiging, hindi ko alam. Kasi bubuuin ko rin yan si Stalker pag lalabanin ko yung dalawa eh. Since 500cc to, titingnan natin kung kaya kong paandarin. Babaguhin natin yung timing. Swertihan. MS Racing ang dadali niyan. Dito tayo magpaday, no? MS Racing. Abot kaya, swing arm, baka lampas. Na-adjust ba yun doon? Sobrang haba. Dyno natin kung ilang horsepower. Kaya pa naman yun, kahit carb. Papaloy ng mga 60 horsepower. Na, 60. Dadalhin natin siya sa MS Racing para umandar ulit. Pero magiging ganyan na yung setup niya. Open pipe. Ito, carbon fiber, tapos pure alloy. Ang laban lang niya is magaan. Magaan lang. Okay. Again, so I think hanggang dito na lang muna ulit. And paki-like, comment, share, and subscribe na lang nitong video nito. And abangan nyo na lang yung sunod kong upload. Nakakapagod kasi ako lang mag-isa nagbubuo. Alright. Bye-bye. Ganda oh. Kulang na lang talaga mga tornicles na yan. Pinagpupukpuk ko na ng marticles eh. Ito mo naman marticles ko. Shit. Bye-bye.